O eto, yung mga vlogger ho nila, mga kababayan. Dito muna tayo sa mga vlogger nila. The North with China, napakahirap Mga vlogger nila na sumusuporta sa China. Eh wala namang ginawa ng China sa atin ah. Ayos-ayos naman ng China sa atin. Patunayan mo nga, Mark Ramos, na ginigipit tayo ng China. Ganyan yung mga DDS. Samantalang makita mo po, dalawang barkong malalaki ng China, binobomba ng tubig yung nag-iisang maliit na barko ng Pilipinas. Mga bossing. Kaya po, tayo, nako, iwas-iwas po tayo doon sa mga pro-China na kandidato, no? Meron po talagang mga ganyan. At siguro naman ho, hindi nalingid sa inyong kaalaman yun. Dahil merong mga kandidato na nagsasabi, o ano daw po, wala nga West Philippine Sea no? Kaso nga lang ho, negatibo yung naging reaksyon ng bayan. Kaya kinabukasan, siguro nahimasmasan, nakahigop ng mainit na kape, biglang ang naratibo na po ay pangalan lang ang tinutukoy. Di ba? Di ba mga kababayan? Tapos ipagtatanggol nung Net25. No, yung dalawang host do sa Net25, pinagtatanggol nila. Yung taong yon. Eh kaso po, mga bossing, negatibo pa din yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Ang gagawin nila ay nag-off na lang po ng comment section. Masakit eh. No? Hindi pa ho sila handa doon sa mga magkokomento sa kanila na hindi po pumapabor doon sa kanilang mga gustong sabihin. Kapag kaganyan, ay turn off mo na nga lang yung comment section. Sabi ni Aba, live and work in Singapore too, 10 years. Di pwedeng asal Davao or Baste doon. Correct. Dumura ka nga lang doon eh. Hindi na pwede eh. Ito daw po, mga vlogger. Their own assessment. They are trolling you because they believe on the narrative of China, or more of nakikita nyo binabayaran lang sila. Bayad yang mga yan. No? Sabi ni Just Vincent, Par, shout out sa iyo. Tingin ko ho, bayad yang mga yan, mga bossing. Well, yun ang I don't know if they really believe in the North with China. Napakahirap ibenta eh. Kung Pilipino. Ko, yun palang 9 dash line nila, mga bossing, paano, buong mundo hindi naniniwala dun eh. Buong mundo hindi naniniwala doon, pero sila, ang mga vlog nila, sakop talaga ng China yan eh. Ibigay na natin yan. Minsan papasok sa isip mo, hindi kaya naibenta na talaga to? Siyempre mapapaisip tayo, hindi kaya naibenta na to, tapos inuutusan yung mga vlogger para sabihin na, sa kanila na talaga yan eh. Di ba? Yung tipo bang sarili natin, tayo ang may karapatan, pero mga kapwa Pilipino natin ang nagsasabing kanila yan eh. Pasok doon sa 9 dash line nila yan eh. Baka nga pati Palawan, mga kababayan, kasi nag-uumpisa na yung naratibo ng China, nasa kanila daw po ang Palawan nung sinaunang panahon. Talaga, kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. So don't you think na isa sa nakakonvince din sa kanila kung bakit halos isa yung narrative, yung narinig natin the past 6 years coming from our president din, na sinasabi pag lumaban tayo, pag pumalag tayo, gigirahin tayo, mapupulbos tayo. Tignan nyo, mga kababayan, ngayon si Pangulong Bongbong Marcos kasama po ang PCG, kasama po ang Department of National Defense at yung iba't ibang mga kasamang ahensya na nagtatanggol po para sa West Philippine Sea sa atin. Pumapalago sila. O di ho ba merong pinapakialaman na desisyon ang China sa ating bansa? Kagaya na lang nung Typhoon, yung missile na Typhoon. Biruin mo. Depensa natin yun at nasa loob ng teritoryo natin yun, nasa loob ng Pilipinas natin yun. Nakikialam ang China, sasabihin, alisin nyo yan. No? Nagaano kayo, inilalagay nyo sa kapahamakan yung sitwasyon. Ganun ang sinasabi ng China.
Depensa, sariling bansa po natin, ha, mga kababayan, nakikialam ho sila. Pero ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Tumigil kayo ng pambubuli sa amin. Tatanggalin namin to. No? Yun po ang madiin. Kung hindi kayo titigil, mag-i-stay yan dyan. Pumapalago, mga kababayan. Pero may nagawa ba ang China? Wala naman, di ba? Andyan pa din ho, mga bossing. Di ba? Nandyan pa din ho. At hindi naman talaga umaabante ng todo ang China. Sumisimple-simple, mga kababayan, pero ipinapaalam ng gobyerno natin na mali yung ginagawa nila. Ang dating Pangulong Duterte, pag pinalagan natin yan, naku, yari tayo. Siguro, gustong itanim sa utak ng taong bayan na hindi na natin pwedeng makuha yan. No? Mas malakas sila sa atin. Siguro, yun po yung gusto nilang itanim sa utak ng mamamayang Pilipino na mas malakas. Hayaan na lang kaysa mategi tayo, kaysa mga mamatay tayong mga Pilipino. Ngayon po, ipinagtatanggol. Pero nandiyan pa din ho, mga boss. No? Tapos sasabihin ng mga DDS, etong si Marcos, pare-parehas po sila nun, ha? Mga bossing, yung mga vlogger nila, pare-parehas po sila nun. Ang naratibo nila, si Marcos sinusuong tayo sa gera. Dinadala tayo sa gera. Nung mga yung mga bayani nga ho natin dati, mga kababayan, alam nila na kapag lumaban sila, no, doon sa mga mananakop natin, mananakop ng Pilipinas, kamatayan ang magiging nila, ang kahihinat na nila. Pero ano po, tumuloy sila. Gulok ang hawak nila, rifle ang hawak ng mga kalaban. Wapakels. Basta ipagtatanggol namin to, basta hindi namin hahayaan na makuha ni katiting o ni kapiraso, ni 2 pulgada ng aming teritoryo. O di ba? Tapos tayo ngayon, kasi ganun. Kasi naunahan na din nung kampo ni Pangulong Duterte na, kapag lumaban tayo, kawawa tayo dyan. Meron pong mga sumusuporta sa ating bansa, no po? Na kaya hindi po hindi maka full blast ng pambubuli yan, dahil po may mga nakasuporta sa ating bansa. Bagay, mga DDS lang naman yung duwa, ganun po. Yung sasabihin, matapang kami, pupunta kami sa rally, hindi naman pumupunta, wala din naman. Well, yan yung kanilang linya na kami raw, pag hindi dahil pro-China, baka Amerikano raw kami. At gusto raw namin ng gera. Sila Biruin niyo ho yun, mga kababayan. Yun yung sinasabi ho natin. Parehas na parehas po doon sa sinasabi ng mga vlogger. Sila, kapag hindi daw po nag-pro-China, yung mga senador, baka Amerikano daw. Dahil daw gusto ng gera. Kaya ganun. Kumbaga, syempre, kung ikaw ba naman, senador, sabihan kang ganun, tapos tumanim sa utak ng taong bayan, etong si JB Ejercito, gusto ng gera nito. Paninira ho sa kanila, mga bossing. Which is, parang nawawala na po yung pagiging tapang ng Pilipino na hindi pa aapi, no? Bakit ho? Dahil dito sa mga DDS na to. Pagka nasabi natin, ganito, okay, pumapalag ang ating Pangulo, tuloy pa din ang pagtatanggol, ang depensa sa Pilipinas. Sasabihin ng mga DDS, kayo na lang, no? Kayo na lang ang ibala sa kanyong, kayo yung nasa harapan. Bagay, konti lang naman po yung mga DDS, no? Yung mga duwag. Nawawala na yung pagka-Pilipino. Hindi naman po. Madami pa din po yung talagang gusto na manatili ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Mangilan-ngilan na lang po yung mga DDS na pro-China ho, mga kababayan. Sama mo na yung mga pro-China na kanilang mga kandidato at mga politiko. ayaw nila sa pamilya. Hindi po ganun. Most of these people are influencers, no? Ayan, mga influencers. Siguro, kailan ba yun? Mga last year, dyan sila nag-umpisa di ba? Sabi ni Ma'am Delia Rosario, marami daw po sila, Boss Mark, mga DDS. Anak ng tinapang marami yan.
Paulit-ulit na ang dating Pangulong Duterte kasi sigaw, isog ka ba, isog ka pa, sumama ka sa rally namin, walang pumupunta. Kaya nga ho miski pa ulit-ulit, nasasabihin ko to, kinukupal lang ng mga DDS yung dating Pangulo. Papangakuan, pupunta. Doon sa mga rally nila, wala naman, di naman pumupunta. Ang mga pumupunta, yung mga vlogger. Kasi bakit? Pagka kinover nila yon, madaming palipad. Di ba? Mga kababayan? Ano tawag doon? Mangangako kayo. Pupunta kami, dating Pangulong Duterte. No? Yung matanda, wawa na. Salita ng salita. Isog ka ba? Punta na. Halika na. No? Kulang na lang makakatulog yung dating Pangulong Duterte, kakaimbita sa kanila Tas wala naman pupunta. Ano ibig sabihin nun? Pangungupal sa dating Pangulong Duterte. Kaya yung madami kayo, baka madami kayong putok. Identified with the former administration. No? But ako po with President Duterte, up to be clear, wala ho kaming Ayan. Ano sabi niya? Ano sabi ni Senator JB? no? But ako po with President Duterte, up to be clear, wala ho kaming away. I respect him. Ito lang pong kanyang mga dating supporters. Oo, yung mga dating supporter ang talagang pumipilit po. Kaya pala din, yung ibang kanilang mga vloggers, no, ay napadala sa China. Kung di ako nagkakamali, eto yun. Sandali lang ho. Ipapakita ko sa inyo. Papakita ko lang naman sa inyo, mga bossing. No? Baka ito yung, kumbaga yung, baka ito posibleng kasama, no? Sa naratibong ganyan. China NRTA holds seminar for journalists and info officer. Tapos nandiyan nga yung may bilog, yun yung laging nagtatanggol kay Inday Sara Duterte. Yung si Alex Destor, no? Pero pinaganda yung pangalan, Tio Moreno na lang daw. Ayaw nyo ba ng mga pangalan ninyo? Napapangitan kayo? Kailangan nyo pang magpalit? Di ba? Anyway, mga bossing, tuloy natin si Senator JB. Nagulat ako bakit sobra ho silang naging pro-China. And I suspect that it's I'm hoping that they would realize that they are being used for destabilization efforts. Sirs, So nagkukunik-kunik ko, di ba, Ma'am Liberty Torino? Merong sinasabi si Katrina Ponce Enrile, may pondo na nanggagaling sa China, tapos meron tayong mga nakikita, no, na mga vlogger na todo po ang paninira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kahit walang katotohanan yung mga sinasabi, ay sige lang. Baka yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na pondo galing sa China, napupunta dito sa mga vlogger na sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos na walang maipakitang mga ebidensya. Bakit po ba kailangan magpondo ng China, mga bossing? Kasi nga, di ba, meron tayong pinaglalabang karapatan. Meron tayong pinaglalaban na mga isla o West Philippine Sea. Ang pondohan natin yung kapwa nila Pilipino at hayaan mong yung kapwa nila Pilipino ang gumulo doon sa gobyerno nila. Sila mismo mag-away-away para tayo tahimik nating matrabaho ang China. Pag magulo po ang isang gobyerno, mahina po yan, mga kababayan. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit may pondong nanggagaling doon at merong mga vlogger na naninira po kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat naman po panira Di ba? At siguro, gusto din nila na ang maiupo sa Pilipinas is yung pro-China para tahimik ulit sa West Philippine Sea. Pag tahimik sa West Philippine Sea, ang ibig sabihin nun, sunod-sunuran na naman po tayo sa China, mga bossing. Di ba?